Brother Esel, sana ma-expose mo po si Munting Kaalaman. INC po yun. Kasi tinitiran niya si Brother Eli Soriano at marami siyang palusot. Saka binabaluktot na talaga talata para mapatunayan si Jesus ay tao. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mong may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong maligtas. Si Jesus Christ dito na nakatira sa atin. Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ito na mga kaibigan, ang gusto ko pong i-share sa inyo na video na isa sa mga nagpapatunay na talagang mali po ang ipinapangaral ng mga INC o Iglesia ni Manalo. Ito na yung aking nakitang isa sa nagpapatunay na talagang mali po yung ipinapangaral ng mga INC o ang Iglesia ni Manalo. May mga nagsasabi sa atin, may mga Iglesia ni Cristo, miyembro na nakasubaybay sa atin na sinasabi nila, wala si Brother Eli, urong sulong yan. Mga kaibigan, sabi niya, no? Kasi si kapatid na Eli daw ay binabawi niya ang kanyang mga turo. Pero ayon nga sa ating sinasabi, mas maganda ngayon, nakita niyang mali, binawi niya, mga kaibigan. Pero itong mga iglesia ni Manalo, ay nakita natin yung talagang maling itinuturo nila, pero ayaw baguhin. Ano itong video na aking nakita na talagang nagpapatunay, mali talaga ang pagkaunawa at pag-interpret ng mga iglesia ni Cristo dito sa talatang ito. Pero bago po natin panuorin itong video na ito, mga kaibigan, na aking nakita, ay basahin ko muna itong pasugo ng mga iglesia ni Cristo na sabi dito, pasugo, Hunyo 1956, pahina 7, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Tandaan nyo ho, mga kaibigan, ang huling sugo ng Diyos. So pinapalabas nila na ang huling sugo ng Diyos ay si Ka Felix Manalo. Sabi dito, sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan. So meron daw hula sa banal na kasulatan na nagpapatunay, mga kaibigan, na ano yon? Na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. So si Felix Manalo, para sa mga iglesia ni Cristo, siya po yung huling isinugo ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, sabi niya, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatuwid bagay ang pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. So take note, mga kaibigan, ang sabi dito sa kanilang pasugo ay si Ka Felix, yung huling sugo ng Diyos
At pagkatapos niya, ibig sabihin, kapag si Ka Felix ay mawala na, kakilakilabot na na wakas ang darating. Yan ang aking pagkaunawa sa kanilang sa kanilang pasugo, mga kaibigan. Pero ewan natin kung ganyan nga talaga. Ewan natin kung anong palusot nila dito. Pero napakalino naman yung ating nabasa sa pasugo, no? Mga kaibigan. Ngayon, bakit hindi po tayo naniniwala na tama yung kanilang ipinapangaral o interpretasyon? Kasi mga kaibigan, napakalinaw. Itong video na gusto kong ipakita sa inyo, video ng kapatid Nelly, na kung saan ay talagang makikita natin yung maling-mali na pag-interpret ng mga manalista sa kanilang ipinapangaral. Heto mga kaibigan, panoorin natin sandali. Kasi ang pangangaral daw ng Ebanghelyo ni Manalo, yun daw ay para ipangaral ang dalisay na Ebanghelyo. Kaya sinisigawan niya yung apat na the big four. Ano sa katuparan yun? Ni kahit sa guni-guni, hindi alam nun the big four yung si Manalo nandito sa Pilipinas at nagsisisigaw eh. At meron pang isang punto ng sigaw nung anghel sa sikatan ng araw. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan. Si Manalo raw yung magtatatak, saka yung mga ministrong kasama niya, kaya aming. Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Yung palang apat na anghel, at saka itong anghel sa sikatan ng araw, sila pala pare-parehong alipin ng Diyos. Iisa ang Diyos na kanilang kinikilala. They are acting upon the commandment of their God. Yung apat na anghel na pinipigil yung apat na hangin, at itong anghel na umakyat sa sikatan ng araw, magkakaisa sila ng paniniwala sa Diyos. Tatatakan muna namin sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Mga kababayan, totoo ba yan sa The Big Four? Nako, yung isa ron, walang Diyos, ateista yun eh. Alam niyo ba kung sino yung ateista? Si Clemenceau ng Pransya. No? Si ano naman, si Vittorio ng Italia, Orlando, Katoliko yon. Si Lord George naman ay pakilagay mo nga ng mas malaki, non-conformist. Hindi kasama sa mga relihiyon ng Katoliko, hindi kasama sa Tapos si Woodrow Wilson, Presbyterian yan. Magkakaiba pala ng Diyos yan eh. Yung isa nga walang Diyos eh. Hindi tayo tutol. Ang sabi nung anghel sa sikatan ng araw, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kaya hindi sasakto yan kay Manalo eh. At hindi sasakto yan sa Big Four. Bakit? Napigil kasi nila yung sabi mo napigil. Sila na nga ang pumigil, yung Big Four. Kailan ba sila nagkita-kita? Hindi naman apat na magkakasama yan agad eh. Nagkita-kita lang yan noong 1919. Basahin natin. Natapos ang gera noong 1918. Pero hindi pa rin ganap na nagkakasundo. Kasi ang gusto nila, magbayad ang Germany ng napakalaking danyos kasi ang Germany ang may kasalanan sa maraming naganap sa World War I. Itong apat na ito, nagkita-kita lang ito noong January 1919. Basahin natin ang kasaysayan. Baging totoo kayo sa sarili nyo, mga Iglesia ni Cristo Manalong Ministro. Ito nakasulat. The Big Four, or the Four Nations, refer to the four top allied powers of the World War I and their leaders who met at the Paris Peace Conference in January 1919. The Big Four is also known as the Council of Four.
It was composed of Woodrow Wilson of the United States, David Lloyd George of the United Kingdom, Vittorio Emanuele Orlando of Italy, and George Clemenceau of France. 1990 na yan na totally na nag-join yung Big Four. Before 1990, hindi nga sila nagkikita pa, hindi pa sila nagkakasundo. Napigil na ang gera noong 1918, pero ang formal na pagkikita ng The Big Four, 1919. Samantalang doon sa Apokalipsis, yung apat magkakasama na. Magkakasama sa senaryo. Nakatayo sila sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil na nila. Meron na silang common goal or purpose na pigilin ang apat na hangin ng lupa. Tatandaan nyo, apat na hangin, pag-aaralan kasi natin. Hindi naman puro digma yung apat na yan Hindi po puro digma yan, yung apat na yan. Makikita nyo at maano kayo na eksakto talaga ang Biblia. Ang isang kahulugan ng hangin maaaring digma, pero hindi lahat ng apat na hangin ay digma. At hindi apat anghel talaga nag-umpisa niyan, ano? Basahin mo ito, kapatid na Daniel. Ito, yung negotiations na naganap bago nangyari yung The Big Four. Basahin natin. Negotiations. Talks between the allies to establish a common negotiating position started on 18 January 1919 in the Salle d'Auroge at the French Foreign Ministry on the Quai d'Orsay in Paris. Initially, 70 delegates from 27 nations participated in the negotiations. Russia was excluded due to their signing of the separate peace, the Treaty of Brest-Litovsk, and early withdrawal from the war. Furthermore, German negotiators were excluded to deny them an opportunity to divide the Allies diplomatically. Initially, a council of 10, comprising 2 delegates each from Britain, France, the United States, Italy, and Japan, met officially to decide the peace terms. This council was replaced by the Council of 5, formed from each country's foreign ministers to discuss minor matters. Prime Minister of France, George Clemenceau, Prime Minister of Italy, Vittorio Emanuele Orlando, Prime Minister of the United Kingdom, David Lloyd George, and President of the United States, Woodrow Wilson, formed the Big Four. At one point, Orlando temporarily pulled out of the conference because Italian demands were not met, leaving the other 3 countries as the sole major architects of the talk, referred to as the Big Three. The Italian delegation returned after 11 days. These 4 men met in 145 closed sessions to make all the major decisions, which were later ratified by the entire assembly. The minor powers attended a weekly plenary conference that discussed issues in a general forum but made no decisions. These members formed over 50 commissions that made various recommendations, many of which were incorporated into the final text of the treaty. Yan ang nangyari, Nung umpisa, Big Ten No? A Council of 10. Tapos, naging Council of 5. No? Tapos, naging Big 3. Tapos, bumalik si Orlando, naging Big 4. Kaya yan ang nasa istorya, mga kapatid. Yang mga malalaking
pangulo ng mga malalaking bansa noon na makapangyarihan, halos sa ano yan eh, taga-west yan eh, no? Wala naman taga-east dyan eh. Wala dyan taga-east. Yang Big Four na yan. Eh sa Biblia, lalabas, 2 ang taga-east. At least may makakausap si Manalo kung Pilipinas yung east. May makakausap siya. Pero ang sabi ng claim nila, ang sinisigawan niya, yung the Big Four eh. Eh nung panahon na yun, hindi pa buo ang Big Four eh. No? Nung nagsisisigaw si Manalo, di pa buo ang Big Four. Paano nangyaring sila ang sinisigawan? At narinig ba ng the Big Four yung sigaw ni Manalo? Hindi. Yan ang mga question. Mga legal questions yan eh. Kung ang gusto nyo, analytic or investigative analysis, nakaano naman tayo ron eh. Welcome sa akin yung ganun kasi ako eh. Gusto ko ang detalye, tama eh. Pero hindi 4 na hangin yung pinuntahan yung Citas, 4-11, isang hangin lang yun eh. Tapos, sasabihin nyo, 4 na hangin. Tapos, bago umihip ang hangin, dapat matataka na. Sumabay naman kayo sa paghihip ng hangin yung pagtatatak nyo. Hindi magkatugma sa nasa Biblia. At sa petsa ninyo sa Pasugo, maraming mga mali-maling petsa. 1913 pa lang, nagsisisigaw na si Manalo. Hindi pa naman nabubuo Big Four nun. Paano mo masisigawan yung hindi pa nabubuo? Ayan mga kaibigan, ano? Ang linaw kung inyo pong pinanood mabuti at inanalyze yung logic kung paano pinaliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3 mga kaibigan, na kung saan may 4 na anghel, 4 na pumipigil sa hangin, na yung hangin kapag mapakawalan yon, buong mundo mawawasak na. Kasi kaya nilang ipahamak yung 4 na hangin na yon, kayang ipahamak ang lupa, ang tubig, at ang mga punong kahoy. So ibig sabihin, mawawala po ang mundo kapag napakawalan yon. Walang matitirang buhay, mga kaibigan at mga kababayan. Miski lupa, mawawasak. Pinipigilan yung 4 na anghel. Ayon sa pasugo ng Iglesia ni Cristo na binasa o pinapaliwanag ng ating kapatid na Eli, yung the Big Four na daw yon ay yung 4 na si George Clemenceau, si Woodrow Wilson, at saka si David, sino yung mga isa, no? Mga kaibigan. Ngayon, mga kababayan, sinigawan daw ni Felix Manalo para huwag nilang pakawalan yung 4 na hangin. Na yung 4 na hangin daw ay digma, mga kaibigan. Sabi ni kapatid na Eli ay maari yung isa doon ay maari digma, sabi niya, no? Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, mali ang iglesia ni Manalo talaga dito eh. Unang-una, yung 4 na hangin sumusunod sila sa yung 4 na anghel sumusunod sila sa Diyos. Ibig sabihin, may connection po sila sa Diyos, na yung isang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, na ayon sa mga iglesia ni Cristo ay si Felix Manalo daw yon, dahil siya daw ang huling sugo, ay sinisigawan niya, mga kaibigan, itong 4 na anghel na konektado sa Diyos. Bakit? Kasi sila yung inatasan para pigilan yung hangin, para hindi mawasak ang lupa, mga kaibigan. Itong the Big Four na sinasabi nila, na si George Clemenceau, Woodrow Wilson, si Orlando, sino yung isa, mga kaibigan, ay
hindi naman makakapareho ang kanilang pananampalataya. Hindi pare-pareho. At ayon kay kapatid na Eli, isa doon ay ateista. Walang kinikilalang Diyos. Ba't susunod sa Diyos? Kung wala siyang kinikilala o isa siyang ateista, mga kaibigan. Ang sabi nga ng kapatid na Eli, paano nila napakinggan yung sigaw ni Felix Manalo? Buti ngayon, siguro pwede. Sa pamamagitan ng internet o sa pamamagitan ng cellphone, tawagan niya lamang. Wag niyo munang pakawalan ng hangin o yung digma, kasi digma para sa kanila Pwede ngayon. Pero nung panahon ni Ka Felix Manalo, mahihirapan, mga kaibigan. So, dito maliwanag na nakita natin, mali talaga, mali. Kahit saan natin dalhin. Ngayon, dahil ba mali ay hindi na totoo ang Iglesia ni Cristo, maaari nating sabihin, kung nagkamali at binawi, pinagsisihan, mali ako doon. Mali ako doon, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya, babawiin ko yung sinabi ko doon sa 4 na hangin. Di dapat sana, ganon. Kasi yung pagkakamali, hindi naman, mga kaibigan sa tao, siguro, normal lang na magkamali ang tao, mga kapatid. Pero, mali na nga, kitang-kita na nga, ipapalusot mo pa, ipipilipit mo, kahit anong gawin mo para lang lumusot. Yun ang pinakamalaking mali. Mali na nga, pipilit mo pa, lalong mas mali. Kung mali na, binawi mo, walang problema sana. At least, aminado ka na ikaw ay nagkamali. Ganun po, mga kaibigan. So, ito yung sinasabi ko na mas maganda na lang at mas sang-ayon na lang ako kay kapatid na Eli na miski meron siyang binawing mga turo at meron siyang mga pagkakamali, at least binawi niya. At tulad yung pagiging leader, meron ganun na binawi ni kapatid na Eli na wag na ninyo akong tawaging puno ng iglesia, sabi niya tawagin nyo na lang akong pangkalahatang servant. Ganun alipin. Ganun ang binawi niya yun yung mga kaibigan. Ginawang alipin, pangkalahatang alipin o servant. Maraming mga aspeto o maraming mga bagay na talagang binawi po. Ang isang grupo para sa akin, mga kaibigan, kung nagkamali ka at itinuwid mo yung mali mo, hindi po yun masama sa Diyos. Pahayag ang Diyos yung ganon. Kaysa yung alam mo na nga na mali, pagpipilit mo pa. Gaya yung binasa natin kanina, mga kaibigan, na yon? Yung sinasabi nila doon sa kanilang pasugo, na si Ka Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos. Saan mo nakita? Ayon sa hula, sabi dito, no? Basahin ko ulit. Sa 2 sunod na lathala tungkol sa paksang ito, ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa Biblia na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatuwid bagay ang pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakilakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Patay na si kapatid na si Ka Felix Manalo, mga kaibigan, hindi pa naman nagwakas ang lupa. At patay na rin ang mga the big four, yung 4, pero patuloy pa rin silang nagtatatak, kasi ang pagtatatak ayon sa kanila ay yung pangangaral ng salita ng Diyos.
Para matatakan yung tao, pangaralan mo. Nangangaral pa rin sila. Patay na yung the big four na pumipigil ng hangin. Yung hangin, patay na yung big four. Ba't yung hangin hindi nakawala? Iginapos ba, mga kaibigang Iglesia ni Cristo? Iginapos ba kaya hindi nakawala? Itong interpretasyon na ito ay sobrang liwanag ng kamalian pero ayaw pa rin tanggapin, mga kaibigan at mga kababayan. So, dito mga kaibigan, makikita natin na talagang mali. Bakit? Kasi kung matapos na si Felix Manalo magtatak, mawawasak na lupa. Paano matatapos yan? Wala na si Ka Felix na magtatatak. Siya ang huling sugo, kanyo. Ba't may pumalit si Ka RD? Ngayon, namatay na ulit. Pumalit si Ka Eranyo. Ba't ang daming sumunod? Ayon sa lathala ng iyong pasugo ay wala nang kapalit, wala nang susunod pa. Bakit may sumunod? At saka mga kaibigan, sa Biblia po, para maliwanag sa atin, sinabi ng Diyos kay Moises, doon po sa libro ng Acts chapter 7, sa verse 37, ganito ang sinasabi. Ito'y yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel. Ano sabi niya? Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko, sabi ni Moises, mula sa inyong mga kapatid. May palilitawin ng Diyos na propeta katulad ni Moises na puno ng iglesia, mamumuno din. Kung saan manggaling, mula sa inyo, sabi ni Moises. Ibig sabihin mula sa Israel. Mula sa lipi ng Israel, itong lilitaw. Hindi Pilipino ito. Sino ito, mga kaibigan at mga kababayan? Sa libro po ng Hebreo, Kapitulo 1, sa versikulo 1, ganito ang sinasabi ng talata. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Kanino? Sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. So nagsalita yung Diyos sa ating mga magulang at sa mga propeta. Si Moises, propeta yon. Kaya nagsalita ang Diyos kay Moises at sinabi ng Diyos, palilitawin ko ang gaya mo mula sa iyong mga lipi. Ngayon, sa verse 2, sino itong sinasabi na lilitaw? Sa huling sugo. O sino itong huling sugo na lilitaw na mula sa lipi ng Israel? Mga kaibigan, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Sino? Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Sino yung dahilan kung bakit ginawa ang mga panahon? Kasi yung anak daw ng Diyos, siya daw yung nagsalita sa huling araw. Sa huling araw na ito, sabi niya, sa panahon natin. Sino yung anak niya na yon? Na yung anak niya na yon, sa pamamagitan naman niya, yung anak, ginawa ang panahon. Sino yon? Basahin natin sa Kolosas. Ganito po ang ating mababasa na sinulat ni Apostol Pablo.
na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, yung anak. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan. Sapagkat, 16, sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. So, walang ibang sinasabi dito mga kaibigan at mga kababayan na huling sugo ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung huling sugo ng Diyos. Siya yung huling isinugo ng Ama. Kaya dapat lang na dahil siya yung huling sugo, siya yung ating pakinggan, mga kaibigan at mga kababayan. Siya yung ating dapat pakinggan. Kasi siya yung huling sugo, hindi si Ka Felix Manalo, mga kaibigan. Hindi si Ka Felix Manalo. Dapat alam natin yon. Kasi si Moises ang nagsabi, mga kaibigan, dito po sa Acts chapter 3, sa verse 22, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Saan manggaling? Mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Anong gagawin? Siya ang iyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. So siya yung huling sugo, mga kaibigan, si Kristo. Ang gawin lang natin, dapat, huwag ka mong angkinin na ikaw ay sugo. Huwag mong angkinin na ikaw ay propeta. Huwag mong angkinin na ikaw ay apostol. Dapat, ang gawin mo lang, basahin mo yung sinasabi ni Kristo, iparinig mo sa mga tao yung binasa mo para si Kristo pa rin ang napakinggan. Para si Kristo pa rin ang sinusunod. Para si Kristo pa rin ang nangangaral, hindi ikaw. Dahil siya ang huling sugo. Basahin mo yung mga sinulat ng mga apostol dahil galing lahat yon sa mga sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Korinto kapitulo 14 sa versikulo 37, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya basahin mo lang. Huwag mong angkinin, ako ay propeta. Ako ay sugo ng Diyos. Hindi. May sinugo na. May sinugo na. Si Kristo ang huling sugo. Ngayon si Kristo nagsugo ng mga apostol. Yung mga apostol, nung hindi na po sila makaabot dito sa Pilipinas, nagsulat sila. Yung narinig nila kay Kristo na napakinggan nila, yun ang isinulat nila para makarating sa atin. Kaya huwag tayong maghaka, huwag tayong gagawa ng ibang letter, mga kaibigan. Huwag tayong mag-create ng ipapangaral natin, huwag. Magbasa ka lang. Para si Kristo pa rin, ang lahat ng lahat ay siya pa rin ang mangunguna at mangangaral sa lahat ng mga tao. Kaya nga sabi niya doon sa Mateo chapter 28 verse 20, mga kaibigan, na anong inatasan niya yung mga alagad, yung kanyang mga alagad para mangaral, sabi niya, na ituro ninyo sa kanila ang naganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ituro o hindi sila nakaabot dito. Ang ginawa nila, mga kaibigan, dahil hindi sila nakaabot dito, isinulat para iparating sa atin.
unang Juan, Kapitulo 1 sa versikulo 1, ganito ang sinasabi, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yung narinig nila, literal, no? Narinig nila kay Kristo. Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, si Kristo yon. At aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Para si Kristo pa rin ang nagsasalita, nangangaral, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kasi kung yun ang papakinggan mo, yun ang babasahin mo, yung sulat ng mga apostol, yung mga pangangaral ng kapatid ng Panginoong Jesucristo, tiyak na tiyak si Kristo pa rin ang pinapakinggan mo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Liwanag isinulat isinulat mga kaibigan. Kaya wala ka nang dapat idagdag, huwag ka nang magdagdag pa na ikaw ay huling sugo. Kung huling sugo, ibig sabihin meron kang ibang ipapangaral na hindi na ipangaral ang mga alagad. Ganun ang huling sugo. Ano yung ipinapangaral mo na hindi pinangaral ang mga alagad? Alam nyo mga kaibigan, wala nang ibang sugo ng Diyos mula sa langit. Mas magaling ka ba o mas tama ka pa ba kaysa sa ating Panginoong Jesucristo? Kulang pa ba ang ipinangaral ng Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan, para magdagdag ka at para sabihin mong ikaw ay huling sugo, ikaw ang tatag ni Kristo, ikaw ang kahalili ni Kristo? Mga Katoliko, yung Papa daw ang kahalili ni Kristo. Anong kahalili? Mga kaibigan, ay nako, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Walang ibang huling sugo kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang gawin lang natin magbasa at kung ano yung nabasa natin, yun ang iparinig natin sa mga tao. Upang hindi tayo ang mangangaral, hindi tayo ang mag-claim na sugo. Si Kristo pa rin. Kasi salita niya yung ating sinasabi. Salita naman ni Kristo yung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo. Salita nga, pero pinipilipit. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, bumaba ako galing sa langit. May katawan ba? Sige nga, Jason Matematiko, ikaw yung mahilig na mag-ano dito Kung si Kristo ay tao, nung bumaba galing sa langit, sabi niya sa John chapter 6, verse 38, bumaba akong galing sa langit, mula sa langit. Tanong, nung bumaba siya galing sa langit, may laman ba? May buto ba? May dugo ba? Kung may laman at may buto, sabi nyo, ba't nung pagpasok niya, Hebrew chapter 10 verse 5, pagpasok niya sa sanglibutan, may nakahandang katawan na inihanda ng Ama na kanyang tinirahan. Ibig sabihin, wala siyang laman nung bumaba siya. Espiritu nga Anak nga ng Diyos kasi ang Diyos ay espiritu. Yung ipinadala niya, yung isinugo niya, espiritu din. Ang anak, espiritu na Diyos. Ano ang akala mo sa kanyang pinanganak na espiritu? Tao. Nako, ang laking mali yan. So, dito mga kaibigan, nakita na natin, ito na siguro yung patunay na talagang yung aral ng mga Iglesia ni Cristo ay masasabi natin na mali po. Mali po. Pero kung ayaw nilang, alam nyo, mga kaibigan, kung ito ay bawiin ng Iglesia ni Cristo, hanga ako. Baka mapasunod pa nila ako
pag binawi nila ito, yung kanilang itinuro na yung Apokalipsis 7:1 hanggang 4:3, tanggapin nila, kamali dyan si Ka Felix Manalo. Kaya kailangan natin ituwid. Mas hanga ako sa Iglesia ni Cristo kung gano'n. Pero kung ipipilit po ninyo, nako, lalo nyong lalo nyong ipinapahamak ang iyong mga member, mga kaibigan. So maraming salamat po. Ay nako, napakaganda itong pag-aaral natin, mga kaibigan, no? Sana huwag po kayong mag-atubiling magtanong at magsubaybay dito sa ating programa dahil napakaganda po ang ating mga pag-uusapan po rito. Sana lang, mga kaibigan, ay makapag-live po tayo muli, no? So hanggang sa susunod dito sa ating programa ang Expose the Truth. Kita-kita muli po tayo, mga kaibigan.